Donna, Gulat na sabi ni Joaquin, wait. pero huli na. Sa loob ng ilang segundo, nakita ni Donna ang eksenang hindi niya kailanman inisip na masasaksihan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagtanggol niya, ang babaeng tinuring niyang kaibigan. Akala mo ba hindi kita babanatan? Donna, stop! Malanding babae ka? Hawak ang pisngi. Nangingilid ang luha. Si Donna ay isang babaeng masayahin at palabiro. Kaya naman malapit siya sa mga empleyado sa opisina ng kanyang asawa. Mabait, madaling pakisamahan si Donna. Dagdag pa ang kanyang natural na ganda at pagiging tomboyish. Kaya may ilan talagang humahanga sa kanya. Gayunpaman, ang puso niya ay bumagsak kay Joaquin. Masaya ang kanilang buhay mag-asawa. Lalo na't meron silang 3 taong gulang na anak. Mami, Daddy, gising na! Malakas at matinis na boses ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Napabalikwas si Donna sabay takip ng mukha ng unan. Oh my gosh, Aya, it's too early! Antok niyang reklamo, pero may ngiti sa labi. Si Joaquin naman, bahagyang umungol. Anak, 7 pa lang yata. Sabi niya habang pikit pa rin ang mga mata. Ayaw, kung gising na kayo. Sagot ni Aya, 3 taong gulang. Nakapambahay na pink na may cartoon prints. Nakatayo siya sa gitna ng kama. Nakapamewang pa. Gutom na ako. Napangiti si Donna kahit antok na antok. Umangat siya at niyakap ang anak. Good morning, Maldita. Biro niya. Habang kinikiliti si Aya sa tagiliran. Mami! Tiling ni Aya pero tumatawa rin. Huwag mo ko kilitiin. Tumagilid si Joaquin at minulat ang mga mata. Agad niya nakita ang mag-ina. Magulo ang buhok ni Donna pero nakangiti. At si Aya, na parang munting boss sa kama. Napangiti siya. Ganito palagi ang umaga nila. Maingay, may makulit na anak pero masaya. Good morning, beautiful ladies. Sabi ni Joaquin, paos pa ang boses. Si Aya agad lumingon. Daddy, bangon na, late ka na sa work. Napatawa si Donna. Wow, siya pang naninermo, no? Umupo si Joaquin at tinalikan ng noo ni Aya. Thank you sa reminder, boss baby. Ako ang boss. Mataray na sagot ni Aya, sabay taas ng baba. Tumawa si Donna ng malakas. Mana talaga sa yan, Joaquin, no? Ang arte. Hoy, Kunwari offended si Joaquin. ikaw kaya tinutularan yan. Ikaw tumaldita minsan. Excuse me? Kunot noong sagot ni Donna. Masayahin at mabait ako, okay? Ay, oo naman. Mabait, lalo na pag may kape. Ano po ang kape? Tanong ni Aya at curious ito. Drink ng matatanda, hindi pwede sa mga batang maldita. Sagot ni Donna, hindi ako maldita, pretty ako. Napahagalpak sa tawa si Joaquin. Yes, you are. Pretty and maldita. Ano ba talaga? Pareho. Halos magkasabay na sabi ni Donna at Joaquin sa anak. Bumaba sila ng kama at nagtungo sa kusina. Si Donna, naka-oversized shirt at shorts. Simple pero litaw ang kanyang tunay na ganda. May pagkatomboyish ang kilos niya. Dire-diretso maglakad. Si Joaquin naman, nakasando lang. Humahakbang sa kusina habang buhat si Aya na nakasabit sa balikat niya. Daddy, gusto ko pancakes. Again? Yesterday pancake din ah. Ayaw ko na itlog. Mami mo, gusto na itlog. Mami, ayaw mo nga na itlog, diba? Napataas ang kilay ni Donna sa sinabi ni Aya na parang ito na ang nagdedesisyon sa pamilya. Excuse me, miss? Mommy decides for herself.
Humalukip-kip pa ang bata. Tumawa si Joaquin. Ayan, napiko ng boss. Inilabas ni Donna ang kawali at nagsimulang magluto. Okay. Pancakes for Aya, eggs for mommy, and bacon for daddy. Happy? Okay. Ngiting sagot ng bata. Habang nagluluto si Donna, pinagmamasdan siya ni Joaquin. Kahit ilang taon na silang kasal, hindi pa rin siya nagsasawang tingnan ng asawa. Napakagaan ang aura ni Donna. Laging may dalang saya. Kaya hindi na siya nagtataka kung ba't mahal siya ng mga empleyado sa opisina. Kasi lagi itong may kwento, may biro, at may tawanan doon kapag naroon ang babae. Ba't ba ako tinitignan? Tanong ni Donna na mapansin ang tingin ni Joaquin. Wala. Sagot ni Joaquin at gumiti. Iniisip ko lang kung gaano ako swerte. Ako din, Lucky. May pancakes ako. True? Tawa ni Donna. Naupo sila sa mesa. Si Aya may maliit na plato, may pancake na may chocolate syrup, hawak niya ang tinidor, pero mas gusto niyang kamayin. Aya, fork. Paalala ni Donna. Ayaw. Sagot ng anak sabay subo ng pancake. Ay nako. Hayaan mo na, bata pa eh. Daddy! Umoo ka agad eh. Dapat oo, dapat kampi ka sa akin. At saka dapat uwi ka agad mamimiss kita. Napangiti si Joaquin at hinaplos ang buhok ng anak. Sure, daddy will be back later. Behave ka kay mommy Hindi ako naughty. Sagot ni Aya. Nagkatinginan sina Donna at Joaquin. Sabay na pangiti. Pagkatapos kumain, nagligpit si Donna habang si Joaquin naghahanda na para pumasok sa opisina. Nasa sala si Aya. Naglalaro ng toys pero maya't maya sumisigaw. Mami! Ano na naman? Wala. Sabi ni Aya tapos tumatawa. Anak talaga Bulong ni Donna pero natatawa din. Lumapit si Joaquin kay Donna at niyakap ito mula sa likod. Thank you. For what? For this life. For our family. Napangiti si Donna at sinandal ang ulo sa dibdib ng asawa. Always. Sa kabilang banda, sumigaw ulit si Aya. Mami, Daddy, tignan niyo to. Sabay silang lumingon. Nakasuot ng malaking sombrero si Aya. May hawak na stuffed toy at nakapose. Ako si Princess. Tumawa si Donna at Joaquin sabay palakpak. Maya-maya, habang naghahanda si Joaquin papunta sa opisina, bigla na lamang gustong sumama ni Aya. Kaya naman kagaya ng dati, wala siyang nagawa kundi isama ulit ang anak at asawa. Maaga pa lang, masaya na agad sa opisina. May mga empleyado nagkakape, may nagmamadaling mag-type sa computer, may nagbibiroan sa pantry. Ngunit na oras na bumukas ng elevator at lumabas si Joaquin, kasama ang asawa niyang si Donna at ang kanilang anak na si Aya, napunta agad sa kanilang atensyon ng lahat. Ay, andyan na si baby Aya! Sigaw agad ni Micah mula sa reception. OMG cute-cute pa rin talaga naman. Dagdag ni Lance at halos tumakbo palapit. Napahinto si Joaquin at napangiti. Tila sanay na. Si Donna naman, natatawa lang habang hawak ang kamay ni Aya. Si Aya nakadress. Simpleng kulay dilaw, may maliit na sling bag at suot ang paborito niyang sneakers na nakataas ang baba. Good morning! Nakangiting bati ni Donna. Good morning, Ma'am Donna! Sabay-sabay na sagot ng mga empleyado. Si Aya agad bumitaw sa kamay ng mami niya at tumingin sa paligid. Ang ingay naman! Saglit na natahimik ang lahat, pagkatapos sabay-sabay silang nagtawanan. Good morning din sa'yo, maldita! Ani Micah. Ano ba meron? Di pa ako ready makipag-usap Napahawak si Donna sa noo. Aya. Sorry, maldita mode pa po yan. Singit ni Joaquin, kahit halatang amused. Okay lang, bossing. Lumapit si Grace, isa sa mga senior staff at yumuko sa level ni Aya. Hello, Aya. Namiss ka namin.
Tumingin si Aya mula ulo hanggang paa nito. May chocolate ka ba? Nagtawanan ulit ang lahat. Wow straight to the point Wait lang ha. Sabi ni Grace sabay kuha ng chocolate sa drawer niya. Ito Kinuha ni Aya ang chocolate at sinuri muna. Saka tumango. Okay. Oh my God! Approved! Sigawan ng iba. Naglakad sila papasok sa loob. Habang naglalakad, bawat cubicle na madaanan nila, may bumabati, kumakaway o nagpapakyut kay Aya. Aya, hello! Baby Aya! Miss ka namin Si Aya naman, minsan kakaway. Minsan, deadma. Hello! Magawa ka ng buhok ko. Hello! Oh my God, diva vibes Bulong ni Donna kay Joaquin. I told you. Pagdating sa opisina ni Joaquin, agad pumasok si Aya at umakyat sa swivel chair. Umikot-ikot siya hanggang mapahinto. Daddy, this is my throne. Tumawa si Joaquin at tumango. Okay, Princess Aya, pero sandali lang Umupo si Donna sa sofa habang pinagmamasa ng anak. May ilang empleyado ang sumisilip sa pinto. Pwede po ba namin siya hiramin saglit, ma'am? Tanong ni Micah. Bago pa makasagot si Joaquin, si Aya na ang sumagot. Okay, but sandali lang busy ako Naghalakha na naman ang iba. Grabe ka talaga, no, anak? Sabi ni Donna, pero di mapigilang umiti. Maya-maya lumabas din si Aya. Hawak-hawak nito ang kamay ni Micah. Agad na namang inasikaso si Aya ng mga empleyado. Aya, gusto mo ng juice? O biskwit? Aya, upo ka dito, dali. Wait lang, isa-isa lang. Sabi ni Aya na nakataas ang palad. Umupo siya sa gitna. May maliit na mesa sa harap niya. Si Lance, binigyan siya ng juice box. Thank you, pero hindi masarap. Ay, grabe naman. Mas masarap yung strawberry. Noted, ma'am. Biro ni Lance sa bata. Si Donna naman nakatayo sa gilid. Natatawa pero medyo nahihiya pa rin dahil sa ugali ng anak pero sanay naman na ang lahat. Pasensya na talaga Ganyan talaga yan Never say sorry, ma'am. Nakakawala nga ng stress Maya-maya, may meeting si Joaquin kaya iniwan niya sandali si Aya kay Donna sa maliit na lounge area. Aya, behave ka Paalala ni Joaquin. Tumango si Aya. Yes, Daddy, promise. Pag-alis ni Joaquin, ilang segundo lang ang lumipas pero biglang nangulit si Aya. Mommy! Ano na naman? Bored na ako. Aya, may ginagawa ang daddy mo. I cannot wait. I want to draw. Nakapout na sabi nito. Napabuntong hininga si Donna pero ngumiti. Okay, hanap tayo. Habang naghahanap sila ng papel, may bagong empleyadong napadaan. Hindi ito kilala ni Aya. Yumuko siya at gumiti. Uy, cute mo naman. Tumingin si Aya sa lalaki ng seryoso. Hindi ako cute. Napaatras si Kyle sa gulat. Sorry. Pretty ako. Tahimik ang paligid ng ilang segundo bago sumabog ang tawanan ng lahat na nakarinig. Aya? Namumulang saway ni Donna. Ano? Inosenteng sagot ng anak. Natampal ni Donna ang noo. Natapos si Joaquin mula sa meeting at nadatna ng eksenang yon. Si Aya may hawak na crayons. Napapalibutan ng mga empleyado. Ano nangyari dito? Ginuso ng lahat si Aya. Tumawa si Joaquin at binuhat ang bata. Nagpasaway ka ba? Di po. Nag-work ako. Napatawa si Donna. Mana talaga sa'yo yan. Sa gitna ng opisina, sa gitna ng trabaho, pagod at deadlines, may isang makulit na bata, pero maldita, ang nagdala ng kasiyahan sa kanilang lahat. Sanay na sila sa ganon, sa tuwing naroon si Aya. Kinabukasan, tahimik ang opisina. Nasa loob ng opisina si Donna. Nakaupo sa sofa at malapit sa mesa ni Joaquin, habang inaayos ng ilang dokumento na inabot sa kanya ni Grace, habang si Aya naman
nagko-color ng papel. Hanggang sa bumukas ang elevator. Good morning. Mahinhin na boses ang bumati. Napalingon ng ilan sa mga empleyado. Isang babae ang pumasok. Simple ang suot, naka-ponytail ang buhok. At may bit-bit na folder. Ah, ikaw na siguro si Kate, ano? Sabi ni Grace na agad tumayo. Welcome, ha? Yes po, Kate Villanueva. First day ko po. Guys, new team member! Sigaw ni Grace. May ilang pumalakpak. May bumati ng, uy, welcome, ha? May kumaway din. Si Donna, natural na palangiti, agad ding tumayo. Hi, I'm Donna. Welcome sa office. Nagulat ng bahagya si Kate. Ah, hello po. Nice to meet you. Sagot nito sabay tanggap ng kamay. Relax, walang popo dito Donna na lang. Ngumiti si Kate, tila nawala ang kaba. Okay, Donna. Napansin ni Kate ang batang nasa tabi ng sofa. Oh, ang cute naman niya. Mabilis na umangat ang ulo ni Aya mula sa sketchpad. Tumingin siya kay Kate mula ulo hanggang paa. Hindi ako cute, diretso nitong sabi. Saglit na natahimik ang paligid. Napangiti lang si Kate. Sorry. Pretty ka pala. Tumango si Aya. Yes. Napatawa si Donna. Nasanay si Kate sa lahat. Tahimik lang siya at hindi pala salita, pero maayos makisama. Hindi siya yung pilit na nagpapatawa o nagpapakitang gilas. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Maingat, organisado, at laging handang tumulong. Sa pantry, nadatnan siya ni Donna na mag-isang nagtitimpla ng kape. Okay ka lang? Tanong ni Donna habang kumakain. At kumukuha ng mug para sa inumin. Oo naman po. Medyo overwhelming lang yung bagong environment. That's normal. But don't worry, mababait ang mga tao dito. Medyo maingay lang. Napansin ko nga po. Ay, sorry. Napansin ko nga. Okay lang, masasanay ka rin. Mula noon, madalas na sila magkasabay sa pantry, sa lunch, o sa simpleng kwentuhan habang break. Si Donna, sanay na makipag-usap kahit kanino. Mabilis na naging komportable kay Kate, ang babae. Hindi ito madaldal pero magaling makinig. At para kay Donna, malaking bagay yon. Ang tahimik mo, no? Pero ang gaan mong kasama. Mas gusto ko po kasing nakikinig kaysa nagsasalita. Nakangiting sagot ni Kate. Perfect ka sa office na to. Ang daming madaldal dito. Natawa ng bahagya si Kate. Maging si Aya, na madalas mapili sa mga taong gusto niya, tila naging okay kay Kate. Isang hapon, habang nagdodrawing si Aya sa lounge area, lumapit si Kate dalang ilang colored pens. Pwede ba ako makishare? Tumingin si Aya sa mga dala niyang gamit. Anong kulay yan? Pink, purple, tsaka blue. Sagot ni Kate dito. Saglit na pinag-isipan ni Aya saka ito tumango. Okay ka. Napangiti si Kate at sinamahan si Aya. Napansin ni Joaquin ang lahat ng ito mula sa malayo. Tuwing lalapit siya, madalas niya makitang magkausap sina Donna at Kate. Minsan tungkol sa trabaho, minsan tungkol sa buhay. Wala namang kakaiba, wala namang mali. Sa katunayan, masaya siya na may bagong kaibigan ng asawa niya sa opisina. Okay si Kate. Sabi ni Joaquin. Minsang nagkakape sila ni Donna. Mukhang maayos magtrabaho. Yeah, mabait siya. Good. We need people like that. Isang beses, may minor problem sa files na inaayos si Donna para kay Joaquin. Medyo nainis siya sa sarili. Hindi niya mahanap ang tamang version at napansin niya ni Kate. Donna, baka makatulong ako? Sure. Pasensya na Sagot ni Donna na halatang stressed ngayon. Okay lang, halika tingnan natin. Sa loob ng ilang minuto, natulungan siya ni Kate na maayos ang files. Naku, thank you Sobrang laking tulong nito. Anytime. Friends help each other. Napangiti si Donna sa salitang friends. Mula noon mas lalo silang naging close sa isa't isa. Sa paningin ng lahat, si Kate ay isang maayos na bagong empleyado.
Mabait, magalang at tila walang bahid ng masamang intensyon. At sa mga sandaling yon, walang sino man na nakaramdam na may paparating na pagbabago. Lumipas ang ilang linggo. Tuloy-tuloy ang trabaho. Tuloy-tuloy din ang tawanan. At halos wala na nakakapansin na bago pa pala si Kate, para na rin siyang matagal na parte ng team. Tila masiyahin at maayos magtrabaho, bihira magreklamo at palaging present kapag may nangangailangan ng tulong. Sa panlabas, okay na okay siya. Tahimik pa din, ngumingiti at nakikisama. Kapag may nagtatanong kung kumusta siya, laging okay lang ang sagot. Kapag may nagbibiro, tumatawa siya. Hindi man malakas, pero sapat para sabihin kasali siya. Pero may mga bagay na hindi nakikita agad. Isang umaga, pumasok si Donna sa opisina na may dalang kape para kay Joaquin. Nakakaswa lang siya, buhok ay nakapusod. Dire-diretso siyang naglakad papasok sa opisina ng asawa. "Hubby, I brought your coffee." Napangiti si Joaquin. Thank you. You remembered. Of course. Alam ko pag wala yan, iritable ka. Grabe ka naman. Lumapit si Joaquin at hinalikan ng noon ni Donna. Thank you again. Hindi yun lihim. Hindi yun tinago. Kita yon ng mga empleyadong nasa labas. Kita ni Grace, ni Lance, ni Micah, at ni Kate. Nakatayo si Kate sa tapat ng printer. May hawak na papel. Napatingin siya sa loob ng opisina ni Joaquin. At doon niya nakita ang eksenang yon. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi niya agad inintindi. Ibinaling niya ang tingin sa papel. Pinindot ang printer. Huminga ng malalim. Okay lang. Bulong niya sa sarili. That's normal. Mag-asawa sila eh. At totoo naman. Wala siyang karapatang maramdaman ang kahit ano. Pero sa mga sumunod na mga araw, parang mas naging malinaw ang mga eksenang dati hindi niya pinapansin. Sa pantry, narinig niya sina Lance at Micah na nag-uusap habang kumukuha ng kape. Grabe no, tagal na nila mag-asawa pero para magjowa pa rin. True. Kita mo talaga yung love sa isa't isa no? Tsaka si Sir Joaquin, iba siya pag si Ma'am Donna yung kausap. Napaka-soft. Si Ma'am Donna rin, hindi siya bossy, di ba? Natahimik sandali si Kate habang nakikinig. Nakahawak siya sa mug niya. Bahagyang nanginginig ang kamay. Swerte nila sa isa't isa. E di sana all. Napangiti si Kate. Isang maliit pero pilit na ngiti. Oo nga eh. Mahina niyang sabi at sumingit na sa usapan. Diba? Nakakainggit. Sabi ni Micah. Very. Sagot ni Kate. Pero deep inside hindi natutuwa si Kate sa tuwing sweet sina Donna at Joaquin sa opisina. At doon na pagtanto ni Kate na nagugustuhan niya na si Joaquin. Alam niyang mali. May asawa ang kanyang boss pero hindi mapigilan ni Kate ang nararamdaman. Nais niyang mapa sa kanya ang boss. Isang hapon, may presentation si Joaquin sa conference room. Nandun ang lahat kabilang si Kate. Si Donna nakaupo sa gilid. Tahimik lang na nakikinig. Habang nagsasalita si Joaquin, seryoso at focused, napatingin si Kate sa kanya habang may pagkamangha sa muka. Pagkatapos ng presentation, pumalakpak ang lahat. Good job, sir. Sabi ng ilan. Lumapit si Donna at hinawakan ang braso ni Joaquin. You did great. Ngumiti ang lalaki. Because you're here. At hinalikan nito sa noo si Donna. Nagbiruan ng ilan. May humiyaw pa nga. Tumingin si Kate sa eksenang yon. At sa pagkakataong yon, hindi na niya kayang ipagkailan na nasaktan siya. Sa panlabas, nananatili siyang maayos. Patuloy siyang tumutulong kay Donna. Patuloy siyang umingiti. Patuloy siyang nagiging mabait. Wala siyang ginawang kakaiba. Wala siyang sinabing hindi dapat. Pero sa tuwing maririnig niya ang bulungan sa opisina, tungkol sa dalawa na iinis na siya, kumukuyom ang kanyang kamao sa palihim na paraan. Grabe talaga pagmamahalan nila, no? Walang kupas. Isang gabi, mag-isa si Kate sa pantry.
Tahimik na ang opisina. Umiinom siya ng tubig. Nakatingin sa refleksyon niya sa salamin. Tumigil ka, hindi pwede to. Mahina niyang sabi sa sarili. Alam niya yon. Masaya ang pamilya ni Joaquin at Donna. May anak sila, masaya sila, at mahal na mahal nila ang isa't isa. Wala siyang karapatan. Pero ang damdamin niya, kahit pilitin mong pigilan mas lalo lang lumalalim. Sa labas ng pantry, dumaan si Donna. Kate? Tawag nito. Masaya ang tono. Okay ka lang? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Kate. Oo, okay lang. Good. Lunch tayo bukas ha? Sure. Sagot ni Kate at walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad palayo si Donna, nanatiling nakatayo si Kate. Bitbit ang lihim na hindi niya pwedeng ipagtapat kanino man. Walang nakakaalam na hindi natutuwa si Kate sa lahat na nangyayari. Sa mga sumunod na araw, nanatiling maayos ang takbo ng opisina. May mga bagay na hindi ganun kanormal. Nagsimula ito sa maliliit na kilos ni Kate, nakakaiba, lalo na pag nariyan si Joaquin. Isang umaga, nasa pantry si Joaquin, nagtitimpla ng kape. Tahimik na nakatuon sa cellphone nang pumasok si Kate. May hawak na folder, halatang sadya ang pagdaan. Good morning, Sir Joaquin. Bati niya, nang may ngiti sa labi. Morning, Kate. Sagot ni Joaquin na hindi man lang tumitingin. Lumapit si Kate sa counter. Black coffee po kayo, di ba? Yeah, no sugar. Same tayo. Di rin ako mahilig sa matamis. Sabi ni Kate at bahagya pang tumawa. Ngumiti si Joaquin ng casual. Ah, is that so? Kinuha ni Kate ang mug niya. Sinadya niyang lumapit ng mas malapit. Sir, okay lang ba yung report ko kahapon? Baka may kailangan pa kayo ipabago. Okay naman. Good job. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Kate. Thank you. I'll do better next time. Just keep doing what you're doing. You're doing fine. Sa paningin ni Joaquin, simpleng encouragement lang yon. Sa paningin ni Kate, ibang usapan. Lumipas ang mga araw. Napansin ang iilan na kakaibang kilos ni Kate, pero wala siyang lakas ng loob na magsalita. Napapadalas na si Kate sa office ni Sir. Bulong ni Micah kay Grace habang nag-aayos ng files. Napansin ko din, pero baka work-related lang yan. Sagot ni Grace sa mahinang boses. Yeah, baka. Sagot ni Micah pero halatang may duda. Sa loob ng opisina ni Joaquin, nakatayo si Kate sa tabi ng mesa at hawak nito ang tablet. Sir, sorry po kung istorbo. May question lang ako sa timeline. Sure, what's that? Lumapit pa si Kate. Halos magdikit na ang balikat nila. Tinuro niya ang bahagi ng chart. Dito po, medyo nalilito po ako. Ganito yan. Habang nagpapaliwanag si Joaquin, nakatuon si Kate mismo kay Joaquin at hindi sa sinasabi nito. Gets mo na? Yes, salamat talaga sir. Anytime. Kung may tanong ka pa, lapit ka lang. Lumabas si Kate sa opisina bitbit ang tablet. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Pilit binabalik ang sarili sa ayos. Sa labas naman nandun si Donna. Kausap si Grace. Napangiti siya nang makita si Kate. Hey, okay na? Oo, tinulungan ako ni Sir Joaquin. Good. Mabuti naman, mabait talaga yan. Oo nga eh. Pagtango ni Kate at pilit na ngumiti. Sa kabilang banda, may ilang matang nakamasid. Si Lance, nakasandal sa cubicle. Bahagyang nakakunot ang noo. Hindi siya sigurado, pero may pakiramdam siyang may kakaiba. Napapansin mo ba? Bulong niya kay Micah. Ano? Sumingit naman si Lance. Yung tingin ni Kate kay Sir, parang kakaiba. Sumulyap si Micah. Shh! Ka maingay. Hindi pa nga malinaw wala pang linaw ang lahat. At saka, wala namang ginagawa si Sir. Mukhang wala siyang pakialam. Saad ni Grace. At totoo yon. Para kay Joaquin, empleyado lang si Kate. Hindi niya napapansin ang mas kakaibang tingin ni Kate. Ang bahagyang pag-aayos ng buhok ni Kate kapag papalapit siya.
o ang paraan ng boses nito na bahagyang lumalambot kapag siya ang kausap. Para sa kanya, normal lang ang lahat. Isang hapon, may team discussion sa lounge area. Nandun si Joaquin, Donna, at ilang empleyado kabilang si Kate. Si Aya wala, nasa bahay. Kasama ang lolo't lola. Nakaupo si Donna sa tabi ni Joaquin. Hawak ang notebook. Paminsan-minsan, sinasandalan niya ang braso ng asawa habang nakikinig. Si Kate ay nasa tapat nila. Tahimik ngunit alerto. Pinagmamasdan niya ang simpleng galaw ni Joaquin at Donna. Ang palitan ng tingin. Okay. May tanong ba ang iba? Nagtaas ng kamay si Kate. Sir, about the schedule po. Go ahead. Habang nagsasalita si Kate, nakatingin siya kay Joaquin. Napansin niyo ni Micah at bahagya silang nagkatinginan nila Grace. Iba na to. Bulong ni Micah. Keep it to yourself. Ayoko ng chismis ha. Sagot ni Grace. Natapos ang meeting, tumayo ang lahat. Si Donna nauna nang lumabas para sagutin ang tawag sa phone. Naiwan sandali si Joaquin at Kate. Sir, by the way, nice shirt. Napatingin si Joaquin sa suot niya. Ah? Thanks. Bagay sa inyo. Thanks again. Ulit ni Joaquin at bahagyang nagtataka pero hindi niya binigyan ng mali siya. See you. Umalis si Kate. Pagkatapos, umalis na rin si Joaquin. Samantala sa gilid nandun si Lance at Grace. Okay. Hindi na to normal. Pero wala pa rin siyang ginagawa. Mukhang clueless si Sir. Exactly, that's the problem. Sa pantry, nagkita si Donna at Kate. Kate, dinner kami ni Joaquin mamaya, date night. Ah, nice. Sagot ni Kate, bahagyang natigilan pero mabilis na nag-compose. You deserve it. Ngumiti si Donna. Thank you. You're lucky. Oo naman. Ngumiti si Kate pero sa loob niya, kumikirot ang kanyang puso. Sa mga sumunod na araw, mas naging observant ang iilan. Hindi sila nagsasalita, walang nagko-comfort, walang nagsusumbong, dahil nais nila ng ebidensya. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw sa iba ang mga dating pinipiling baliwalain. Kung paano sumisigla ang mukha ni Kate kapag si Joaquin ang kausap, kung paano siya kusang tumatayo kapag papalapit ito, o kung paanong mas nagiging malambing ang tono ng boses niya, ibang-iba sa pakikitungo niya sa iba. Isang hapon, nagkataong magkasama sina Donna at Grace sa pantry. Donna, pwede ba kitang tanungin ng medyo sensitive? Ngumiti si Donna. Sure, ano yun? Nag-atubili si Grace sandali bago nagsalita. Napapansin mo ba si Kate? Si Kate? Ulit ni Donna. Oo, okay naman siya. Nagkibit balikat si Grace. Oo nga, pero may mga napapansin lang ang ilan. Kagaya ng? Tanong ni Donna, walang bakas ng kaba. Huminga ng malalim si Grace. Parang may gusto siya kay Joaquin eh. Saglit na natahimik si Donna. Hindi dahil nagulat, kundi dahil hindi niya inasahan na aabot sa puntong yun ang usapan. Pagkatapos sa ilang segundo natawa siya ng mahina. Ah, yun ba? Nagkunot noo si Grace. Hindi ka ba bothered? Umiling si Donna. Alam mo Grace, madali lang kasi hangaan si Joaquin eh. Mabait, responsable. Talagang may mga tao maa-attract. Tila hindi kumbensido si Grace, pero hindi na siya umimik. Ingat lang, alam mo na. Trust me. Hanggat walang ginagawang mali, okay lang. E baka naman simpleng paghanga lang yun. At yun talaga ang paniniwala ni Donna. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Mahal siya ni Joaquin. Buo ang pamilya nila. May anak sila. May respeto si Joaquin sa kanya at sa trabaho niya kaya kampante si Donna. Kinagabihan, habang nasa bahay sila at natutulog si Aya, naikwento ni Donna kay Joaquin ang narinig niya. Sabi nila may crush daw sa'yo si Kate. Sabi ni Donna habang inaayos ang kama. Napatingin si Joaquin. Halatang nagulat. Ha? Si Kate? Oo, pero don't worry. I think harmless lang. Weird. Wala naman ako napapansin.
Exactly, kaya nga hindi issue eh. Ngumiti si Joaquin at lumapit sa kanya. Ikaw lang gusto ko. Sabi ni Joaquin sabay halik sa noo ng babae. I know. Akala niya doon na matatapos ang lahat. Pero mali si Donna dahil magsisimula pa lang ang lahat. Isang araw, habang nasa lounge area si Donna at nagbabasa ng emails, lumapit si Kate. Donna, pwede ba kita makausap sandali? Tumingin si Donna at ngumiti. Sure. Ano meron? Sa labas sana? Kung okay lang? Okay. Lumabas sila sa maliit na terrace ng opisina. Kate, may gusto ka bang sabihin? Huminga ng malalim si Kate. Halatang pinag-isipan niya ang sasabihin. May naririnig po kasi akong usap-usapan? About sa'yo? About kay Sir Joaquin? Okay. Tapos? Saglit na tumahimik si Kate bago nagsalita. Ayokong lumabas na masama ang tingin niyo sa akin. Gusto ko lang po linawin. Tungkol saan? Tungkol sa nararamdaman ko. And yes po, may paghanga po kay Sir Joaquin. Pero, alam ko yung boundaries ko. Alam ko na asawa niyo siya. Hindi ako gagawa ng kahit ano'y kakasira ng pamilya niyo. Ngumiti si Donna ng bahagya. I appreciate your honesty. Hindi ko ho intensyong manggulo. Hindi ko siya lalandiin. Kahit normal lang ang magkaroon ng paghanga sa isang tao. Hindi ka naman masamang tao dahil andon. Ang mahalaga alam mo kung saan ka lulugar. Tumango si Kate. Yes, I respect you and your marriage. Good. Kasi wala talaga akong issue. Hanggat malinaw sa lahat na hanggang doon lang. Thank you for understanding. Friends tayo dito. Ayoko magkaroon ng awkwardness. Pagkatapos ng usapan, bumalik sila sa loob na parang wala nangyari. Pero si Kate mas talong nainis. Hindi simpleng paghanga ang nararamdaman niya. Mas talong hindi siya komportable sa paraan ng pagtrato ni Donna sa kanya. Nakampanteng-kampante na hindi maaagaw ni Kate si Joaquin. Kinausap daw ni Donna si Kate. Bulong ni Micah. Talaga? Yeah, pero kalmado lang. Si Madam Donna talaga, no? May class. Sabi naman ni Grace. Weeks later, naging mas maingat si Kate sa kanyang galaw. Maraming matang nakamasid sa kanya. Marami pa rin siyang naririnig na bulungan, pero pinagsawalang bahala niya lamang. Hanggang sa hindi kayang itago ni Kate ang nararamdaman niya. Si Donna nasa desk ni Grace. May tinatanong tungkol sa schedule para sa susunod na linggo. Si Joaquin naman nasa loob ng opisina. Kausap ang isang kliyente sa phone. Napabuntong hininga si Kate at medyo kinakabahan pero desidido. Nakita niya si Joaquin na lumabas ng opisina. Hawak ang folder. Kate, pwede ba kita makausap saglit about sa proposal? Agad nagliwanag ang mukha ni Kate. Yes, sir. Pumasok sila sa maliit na meeting room sa gilid. Sa labas, hindi pinansin niyo ni Donna. Wala siyang dahilan para maghinala. Sa loob ng meeting room, inilapag ni Joaquin ang folder sa mesa. Okay, may konting revisions dito. Sir, biglang singit ni Kate. Mas mahina ang boses kesa dati. Yes? Saglit na tumahimik si Kate. Kita sa mukha niya ang kaba at determinasyon. Lumapit siya na isang hakbang. May gusto lang po sana ako sabihin. About work? Hindi po. Bahagyang nagkunot noo si Joaquin. Kate, kundi work-related. Sir Joaquin? Putol niya, nanginginig ang boses. Pagod na po ako magpanggap. Kate, what are you talking about? Alam ko pong mali. Alam ko may asawa kayo. Alam ko mahal niyo si Ma'am Donna pero... Huminga siya ng malalim. Parang doon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. May nararamdaman po ako sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Kate. Hindi po ako humingi na piliin niyo ako. Gusto ko lang po sanang malaman niyo yon. Lumapit pa siya. Masyadong malapit. Kate, stop. This is not appropriate. Pero parang hindi narinig ni Kate ang salitang yon. Sa isang iglap yumuko siya at tinangka niyang ilapit ang mukha sa mukha ng lalaki. At doon, bumukas ang pinto. Ano to? Malakas na sigaw ni Donna.
Mariin ang tingin. Napatigil si Kate. Si Joaquin, nanigas sa gulat. At si Donna, nakatayo sa pinto. Nanginginig sa galit. Donna, wait. Pero huli na. Sa loob na ilang segundo, nakita ni Donna ang eksenang hindi niya kailanman inisip na masasaksihan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng pinagtanggol niya. Ang babaeng itinuring niyang kaibigan, susubukan ng halikan ng asawa niya? Putang ina! Ani Donna sabay sugot. Donna! Sigaw ni Joaquin, pero hindi na siya pinakinggan. Sa isang mabilis na galaw, sinapak ni Donna si Kate. Isang malakas na suntok. Napaatras si Kate at napaupo sa sahig. Tumama ang likod niya sa mesa. Nagtilian ang mga empleyado sa labas. Oh my God! Ano nangyayari? Sir! Nanginginig si Donna sa galit. Kala mo ba hindi kita babanatan? Donna, stop, please! Bitiwan mo ako Bitiwan mo ako! Sigaw ni Donna at pilit kumakawala. Malandi kang babae ka! Tumayo si Kate, hawak ang pisngi. Nangingilid ang luha pero hindi dahil sa sakit lang. Donna, mahinang sabi niya, huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Isa kang malandi, hayop ka, pinagkatiwalaan kita. Lumabas ang mga empleyado sa paligid ng meeting room. Tahimik ang lahat. Gulat, nanonood. Kala ko ba simple admiration lang? Kala ko ba respetuhin mo yung pamilya ko? Donna, please, hindi ko sinasadya. Huwag mo kong gaguhin. Lahat ng galaw mo napansin na ng buong opisina at kayo lalandiin mo siya ng harap-harapan sa harapan ko mismo? Hindi ko po. Ha? Nagpo-po ka ngayon? Galing mo talaga magpanggap. Nilapitan ni Donna si Kate. Walang takot. Alam mo kung anong pinakakinagagalit ko? Hindi dahil may gusto ka sa asawa ko, kundi dahil pinagkatiwalaan kita. Tahimik ang buong floor. Walang kahit sinong makasingit. Ako pa ang umintindi. Ako pa ang nagsabing okay lang, na normal lang yan, na mabait ka. Umiling siya. May halong tawa at sakit. Ang tanga ko? Donna, I swear. Umiiyak na si Kate. Hindi ko balak sirain ang pamilya mo. Pero gagawin mo. Para kung di kita nahuli ngayon, hanggang saan ka aabot? Sumingit si Joaquin sa pagitan nila. Enough. This ends now. Tumingin siya kay Kate. Malamig ang boses na nagsalita. Lumagpas ka sa linya. Sir naman. Hagulhol ni Kate. Lumabas ka, ngayon din. Nanatiling nakatingin si Kate kay Donna. May galit. May inggit. May pagsisisi. Masaya ka na? Tanong niya. Mahina pero puno ng pait. Napangiti si Donna. Isang mapait na ngiti. Hindi. Pero at least ngayon malinaw na sa'yo ang lugar mo. May humawak kay Kate. Si Grace. Come on. Habang inilalabas si Kate, walang umiimik. Nang magsara ang pinto, bumaling si Donna kay Joaquin. Wala kang kasalanan. Pero wag mong asahan na tatahimik lang ako kapag may balak sumira sa pamilya natin. Agad niyang sabi, bago pa magsalita ang asawa. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang muka. I know, and I'm sorry you had to see that. Huminga ng malalim si Donna. Pilit kinokontrol ang emosyon. Walang sino man ang pwedeng lumandi sa asawa ko. Pagdating nila sa bahay, naabutan nila si Aya. Nakaupo sa carpet, naglalaro ng blocks kasama ang yaya. Mommy, you're home! Sigaw ni Aya nang makita si Donna. Agad itong tumakbo, papalapit sa kanya. Sandaling natigilan si Donna at binuhat ang anak. Niyakap niya ng mahigpit. Hi, baby. Mahina niyang sabi at pilit pinakakalma ang boses. Mommy, are you mad? Biglang tanong ni Aya at seryoso ang muka. Nanlaki ang mga mata ni Donna. Ha? Paano mo nasabi? Kasi ganito ka Ginaya ni Aya ang kunot noon ni Donna sabay simangot. Hindi napigilan ng babae ang mahinang pagtawa. Observant ka talaga, no? Lumapit si Joaquin. Ate, thank you. Kami na dito. Sabi nito sa yaya.
Tumango naman ang yaya at pumasok sa kwarto ni Aya. Nilapag ni Donna ang anak sa sofa. Umupo rin siya at biglang pumagsak ang balikat. Parang doon lang niya naramdaman ang pagod. Si Joaquin, umupo sa tabi niya. Hindi agad nagsalita. Buwisit siya. Sobrang buwisit. Huminga ng malalim si Joaquin. Donna. Huwag mo muna akong patigilin. Hayaan mo ako magsalita. Okay, I'm listening. Alam mo kung anong kinaiinis ko? Hindi yung sinubukan niyang halikan ka eh. Then what? Yung pinagmukha niya akong tanga. Pinagkatiwalaan ko siya pero malandi pala talaga. I defended her, Joaquin. I trusted her. Lumapit si Joaquin at tinawakan ang kamay niya. I know and I'm sorry. Hindi nga ikaw ang may kasalanan pero tang-inang kapal na mukha niya. Donna, breathe. Kundi ako pumasok doon. Pero pumasok ka and you stopped it. Joaquin, nakita ko yon. Hindi chismis. Harap-harapan ko nakita. Hinawakan ni Joaquin ang kanyang muka. Look at me. Ikaw lang ang mahal ko. Alam ko, kaya nga mas masakit eh. Biglang may maliit na kamay na humawak sa braso niya. Mommy? Lumapit ang anak at umakyat sa sofa. Hinaplos niya ang pisngi ni Donna gamit ang maliit na daliri. Don't be angry. You're scary if you're angry. Sorry, baby. Okay lang, hug kita. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Napapikit at tuluyan ng pumatak ang luha na kanina niya pa pinipigilan. Mommy loves you so much. I love you more and Daddy. Ngumiti si Joaquin. Nilapitan silang dalawa. Niyakap mula sa gilid. Family hug? Yes! Tumango ang bata. At magkakayakap silang tatlo sa sofa. Pagkaraan ng ilang minuto, humiwalay si Donna. Pinunasan ang mga mata. Sorry baby ha, napasigaw si Mommy kanina. It's okay, you're strong. Tumingin si Donna sa asawa at natawa. Palaban daw ako. Palaban ka naman talaga eh. And I'm very proud of you. Ayoko nang pag-usapan siya. Hindi naman natin kailangan yun. Tapos na yun. Promise? Promise. Mommy, Daddy, I'm hungry. Nagkatinginan na mag-asawa. Dinner time na pala. Okay baby, kain na tayo. Pagkatapos kumain, nakahiga si Aya sa kama. Yakap ang stuffed toy niya. Si Donna ang nagkukwento. Si Joaquin nasa tabi. Tahimik lang na nakikinig. Mommy? You're not mad anymore? Hindi na, promise. Nakangiting sagot ni Donna habang haplos ang buhok ng anak. Good, ayoko pag galit ka. Paglabas nila ng kwarto, huminga ng malalim si Donna at sumandal sa pader. Thank you ah. For what? Sa pagiging kalmado mo. Dahil nandito ka. Always. Isinandal ni Donna ang ulo sa dibdib ng asawa. Kung may lalapit ulit, that won't happen again. And if it does, I will handle it before it reaches you. Napangiti si Donna. Pagod siya pero nararamdaman niya ang kapayapaan. Kinabukasan, tahimik ang buong opisina. May mga empleyadong nagkukunwaring abala sa kanika nilang desks, pero palihim na nagbubulungan. At eksaktong 9:30, bumukas ang pinto ng opisina ng malakas. Napalingon ng lahat. Nandun si Kate. Maayos ang bihis, pero ang mga mata puno ng galit. Hindi takot, hindi hiya. Galit na galit at handang lumaban. Diretso ang lakad niya papasok. Walang pakialam sa mga matang nakatutok sa kanya. Nasaan siya? Malakas niyang tanong. Walang sumagot. Ngumisilang si Kate. Alam kong nandito siya. Saktong lumabas si Donna. Suot ang itim na blazer. Plansyado ang damit. At nagkatinginan sila ni Kate. Parehas palaban. Ah, ayun ka na pala. Sambit ni Kate at pumapalakpak pa. Anong kailangan mo? Tanong ni Donna at hindi kumurap. Talaga? Para ikaw pa may gana magtanong. Lumapit si Kate. Halos magdikit na ang mukha nila. Kala mo tapos na to, ha? Kung drama ang hanap mo, nasa maling lugar ka. Drama? Tumaas ang boses ni Kate.
Sinapak mo ako sa harap ng buong opisina. Dahil sinubukan mong halikan ng asawa ko? Ikaw ang mali pero ikaw pa matapang? Hindi rin nagpatalo si Donna. Tumawa si Kate. Pilit pinapakita ang tapang. I was planning to file a case. Nagbulungan ng mga tao. Physical assault. Workplace violence. Alam mo ba pwede kita ipakulong? Lumapit si Donna at halos magdikit ang kanilang noo. Alam mo bang mas dihado ka? Excuse me? Harassment. Attempted seduction. Emotional distress. May asawa ang nilandi mo at empleyado ka pa. You can't blame me. Hindi mo mapapatunayan. I don't. May mga saksi ako. Maraming CCTV rito. Napatingin si Kate sa paligid. May ilang empleyadong biglang umiwas ng tingin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Kate. Mula sa galit, naging mapanlait. Kaya pala. Takot ka. Sa'yo? Oh my God, no. Takot kang maagawan. Takot kang may mas bata, mas bago, mas isang malakas na sampalang umalingaw-ngaw sa buong opisina. Napasinghap ang lahat. Napalingon si Kate hawak ang pisngi. Nanlaki ang mata niya hindi sa sakit, kundi sa gulat. Huminga ng malalim si Donna. Nanginginig ang kamay. Isang beses pa. Mas mababa ang boses pero puno ng babala. Sisiguraduhin kong hindi lang sampal ang matatanggap mo. Sasampahan pa rin kita ng kaso. Lumapit ang HR manager, halatang balisa. Please, sa conference room muna tayo. Hindi. Gusto mo magsampa ng kaso? Edi go. Lumapit si Kate at galit na galit. Minahal kita bilang kaibigan. Kaibigan? Ang kaibigan may respeto. Hindi mo alam ang pakiramdam na hindi gusto. Pinili mong lumandi. Pinili mong sirain ang tiwala ko kaya huwag kang magpa-victim dyan. Napapikit si Kate. Nanginginig ang panga sa galit. Magsisisi ka. Tignan natin. Tignan natin. Parang ikaw ang magsisisi sa gagawin mo. Nanlilisik na tumingin si Kate kay Donna bago siya tuluyang umalis. Hindi agad humupa ang galit ni Donna. Pero sa mga sumunod na araw, matapos ang iskandalo sa opisina, patuloy pa rin ang ingay, mga bulungan, mga tanong, mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. At hindi pa rin talaga tumigil si Kate. Pilit pa rin ginugulo ang kanilang pamilya. Sumugod sa bahay nila ng ilang beses. Kaya ilang beses nang nasasapak ni Donna. Isang gabi, tahimik ang bahay. Tulog na si Aya. Yakap ang stuffed toy niya. Si Joaquin ay nasa shower. Naiwan si Donna sa sala hawak ang cellphone. Malamig ang tingin sa screen. Enough. Mahina niyang sambit sa sarili. Hindi siya sanay gumamit ng impluwensya para manakit ng tao. Pero hindi rin siya ang babaeng hahayaan na gambalain ng pamilya niya ng paulit-ulit. Kaya ginamit na ni Donna ang kanyang pera para mabigyan ng leksyon si Kate. At sa loob ng ilang linggo, nagsimulang maramdaman ni Kate ang epekto. Una, tinawagan siya ng isang kumpanya na matagal niya nang inaabangan. Kate, we regret to inform you that we'll no longer be proceeding with your application. Napakunot ang noon ni Kate. May I know why? Internal review? Sagot ng HR bago binaba ang tawag. Hanggang sa sumunod-sunod na, ang hindi pagtanggap kay Kate sa kumpanya. Wala siyang trabaho sa loob ng ilang linggo. Kahit sa karinderya ayaw siyang tanggapin. Hindi alam ni Kate ang rason, pero pakiramdam niya may ginagawa si Donna. Isang hapon, halos mawasak niya ang pinto ng bahay ng ina sa lakas ng pagbukas. Ma! Sigaw niya. Nagulat ang ina niyang si Aling Rosa. Nasa kusina at naghihiwa ng gulay. Anong, Kate? Anong itsura mo? Magulo ang buhok ni Kate. Pula ang mata at nanginginig ang kamay. Walang tumatanggap sa akin. Walang tumatanggap sa akin. Kahit isa wala. Nag-hysterical niya sabi. Napatigil si Aling Rosa. Ano ibig mo sabihin? Lahat sila tinanggihan ako. Alam mo kung bakit? Dahil kay Donna. Napabuntong hininga ang kanina. Ay nako, eto na naman tayo eh.
Ginagamit niya yung impluwensya niya, sinisira niya ako. Biglang humarap si Aling Rosa. Seryoso ang muka. Sinira ka? O ikaw ang sumira sa sarili mo? Kampi ka pa sa kanya, ha? Napatingin si Kate. Nanlilisik ang mga mata. Lumapit si Aling Rosa at isang malakas na sampal ang binigay sa anak. Doon natigilan si Kate. Napahawak sa pisngi at parang hindi makapaniwala. Ma, tumahimik ka. Matagal na kitang pinagsasabihan. Nanginginig ang boses nito sa galit at sakit. Wala kang alam. Marami akong alam. Alam ko nilandi mo yung lalaki may asawa. Alam ko ngayon, ikaw ang nagdurusa dahil sa desisyon mo. Minahal ko lang naman siya eh. Hindi yan pagmamahal. Nanlumos si Kate. Ginamit niya ang kapangyarihan niya, Mama. Ginamit niya ang karapatan niya bilang asawa at ina. Ikaw anong ginamit mo? Pagiging makasarili mo? Naupo si Kate sa sahig. Humagulhol. Wala na akong trabaho. At kasalanan nino yan? Hindi ka biktima? Galit ako sa kanya. Galit ako! Natural. Pero mas magalit ka dapat sa sarili mo. Sa kabilang banda, nasa bahay si Donna. Tahimik na nagtitimpla ng tsaa. Okay ka lang? Tanong ni Donna sa lalaki na nakatingin sa kanya. Ikaw dapat ang tanongin ko niyan. Okay ka lang ba? Hindi ako proud sa ginawa ko. Pero pipiliin ko ang pamilya natin. Hindi ko hahayaan na masira ang kapayapaan at kasiyahan natin. Niyakap siya ni Joaquin. Thank you. Sa isang maliit na kwarto, nakaupo si Kate. Namumugto ang mga mata. Tahimik na humihikbi. Sa unang pagkakataon, wala na siyang masisisi kundi ang sarili niya. Lumipas ang ilang linggo. Mula na mangyari ang iskandalong yumanig sa buong opisina. Bumalik na sa maayos ang takbo ng trabaho. Sa kabila na nangyari, pinilit ni Donna na ibalik ang sarili sa pagiging professional. Nakasuot siya ng simpleng black blazer, nakaponytail ang buhok at gaya ng dati. Dala ang matapang na aura ng isang babaeng hindi dapat binabangga. Nasa opisina siya ni Joaquin noon. Inaayos ang ilang files habang naglalaro ang anak nilang si Aya sa maliit na play area sa loob ng room. Mommy, look! Masayang sigaw ng anak habang pinapakita ang block tower na ginawa nito. Good job, baby. Ang galing mo naman. Ngumiti rin si Joaquin mula sa desk niya. Tahimik sana ang lahat hanggang sa biglang may kumatok sa pinto. Sir Joaquin, Ma'am Donna, may gustong kumausap sa inyo. Si Kate po. Nag-aalang ang sagot ng sekretarya. Tumayo agad si Donna at bahagyang kumuyom ang kamao. What? Ba't nandito na naman yan? Ma'am, she insisted. Sabi niya importante daw. Napabuntong hininga si Joaquin. Let her in. Kailangan nating marinig kung ano sasabihin niya at gusto niya. Sumimangot si Donna pero hindi tumutol. Tumabi siya sa gilid, nakapamewang. Halatang handang sumabog anumang oras. Pagbukas ng pinto, pumasok si Kate. Iba na ang itsura. Ngayon wala na ang confident at malanding aura. Simple na ang suot. Nakababa ang tingin at halatang kinakabahan. Good afternoon, sir, ma'am. Mahina niyang bati. Speak. Malamig na sagot ni Donna. Napasinghap si Kate at bahagyang yumuko. I came here to apologize. Weeks ago, what I did was wrong. I disrespected your marriage, Ma'am Donna. I disrespected you and I'm really sorry. Tumahimik ang buong silid. Kahit ang batang si Aya napatingin sa babae. Napatawa si Donna pero mapait ito. Sorry. That's it? After trying to steal my husband in front of everyone. Hindi ko ho sinasadya. I was confused. I thought maybe Sir Joaquin had feelings for me too. Don't you dare. Don't you dare put my husband in your twisted fantasy. Sumingit si Joaquin. Kalmado pero matigas ang tono. Kate, I never gave you any reason to think that. I was just being professional. I know now, and I regret everything. I just want to say sorry before I leave the town.
Ayokong dalhin ng guilt na to. Lumapit si Donna hanggang halos magkatapat na ang kanila muka. You think guilt will clean what you did? Pinahiya mo ako eh. Sinubukan mo sirain ang pamilya ko. Ma'am, please. Hindi na nakapagtimpi si Donna. Malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Napaatras si Kate. Napahawak sa pisngi. Habang gulat na gulat si Joaquin at ang sekretarya sa labas. Donna! Naggangalit ang mga mata ng babae. Tila nag-aapoy ito. That slap? That's for every second na binastos mo ang pagiging asawa ko. For every dirty look you gave my husband. For every time you thought you could replace me. Ma'am Donna, I'm sorry. Umiiyak na si Kate. Sorry doesn't mean you get forgiveness. It just means you admit you were trashy enough to do it. Napapikit na si Joaquin, pero hindi niya pinigilan ng asawa. Kilala niya si Donna. Kapag nasaktan ng pamilya niya, wala itong sasantuhin. Get out! Lumayas ka sa harap ko bago pa ako mawala ng kontrol. I just want you to know that I'm really ashamed. I didn't mean to hurt your child, your family. Then learn from it. Matuto kang rumespeto ng relasyon ng iba. Hindi lahat ng lalaki mabait sa'yo pwede mong agawin. Hindi lahat ng may asawa pwede mong paglaruan. I understand. Good. Now go. And next time, you see a married man. Tumalikod ka na at umalis. Huwag kang maging malandi. Tahimik na lumabas si Kate. Halos tumatakbo. Nang magsara ang pinto, saka lang bumuntong hininga si Donna. Nanginginig pa ang kamay niya sa galit at emosyon. Lumapit si Joaquin at hinawakan ang balikat niya. Donna, wag. I know I went too far but I don't regret it. I know, you were protecting us. Mahigpit siyang niyakap ng asawa. Mommy, are you angry? A little, baby. But Mommy is now okay? Ngumiti si Joaquin. That's why I love you. You're fierce. You're loyal. You never let anyone mess with our family. Napangiti si Donna, kahit may bahid ng galit sa mga mata. Damn right. May pagka-boyish man ako. Pero sa pamilya ko, I'll fight like hell. Sa pantry area naman, nagtipon-tipon sina Micah, Grace at Lance. Hawak ang kani-kanilang kape. Hindi rin makapaniwala sa nangyari. Girl, did you see that? Donna literally slapped Cake like boom! Straight to reality. May excitement na pagkukwento ni Micah. Napatawa si Grace. Deserve? I swear for weeks. Iritang-irita ako sa babaeng yon. Lagi nakadikit kay Sir Joaquin parang linta. Umiling si Lance at nakangisi ngayon. Di ko akalaing may gano'y eksena sa opisina natin, no? Pero honestly, proud ako kay Ma'am Donna. Same. She didn't even hesitate. Parang, you mess with my family, you're dead. That energy? Queen! Habang nag-uusap sila, napansin nilang papalapit si Donna mula sa hallway. Nakasuot pa rin siya ng blazer. But this time may hawak na bottled water. Huminto siya nang mapansin ng tatlong nakatingin sa kanya. Ba't kayo nakatingin sa kanya ng ganyan? Ma'am Donna, oh my God, you were amazing! Huh? Like seriously? You did what we all wanted to do for weeks. You stood up not just for yourself but for everyone. Ani Micah. Guys, wala nang just. You protected your marriage, your family, and honestly, ikaw din ang pumrotekta sa office. From that walking red flag woman. Napatawa si Donna ng konti. Walking red flag? Totoo naman. You have no idea how uncomfortable she made us. Para lahat ng babae sa office, binabantayan ng kilos niya around Sir Joaquin. Napabuntong hininga si Donna. I knew she was crossing lines. But I didn't know it was that bad. Oo nga eh. Ani Micah. She was always asking about your schedule. Kung wala ka raw, kung ano favorite ni Sir Joaquin. You know what? Ang creepy niya talaga. Kala ko kasi, normal lang yun sa kanya. Na mabait lang siya. Nope. Sagot ni Lance. Nakita namin yun. Kaya nga nung sinampal mo siya kanina, sa isip namin. Buti naman at talagay na siya sa sarili niyang lugar. Sa totoo lang, nanginginig din naman ako eh. Galit ako, yes. But
nasasaktan din ako. And I hate that someone even thought they could touch what's mine. Kaya nga nirerespeto ka namin ng sobra. Ang tapang-tapang mo, Ma'am Donna. Di ka nagpapatalo. Huminga ng malalim si Donna. Okay, since honest tayo, thank you. For believing in me. For supporting me. I felt like I was fighting alone earlier. Pero ngayon na-realize ko hindi pala. Napangiti si Donna nang malaman ng side ng mga katrabaho niya. Mission accomplished, sabi ni Mahika. Sabay taas ng imaginary glass. To Ma'am Donna, the baddest wife in this company. Napatawa si Donna. Okay, enough. Baka marinig pa tayo ng iba. Let them hear. You earned it. Isang buwan ang lumipas mula nang tuluyang mawala si Kate sa kanilang buhay. Unti-unti ring bumalik ang tahimik at maayos na ritmo ng buhay mag-asawa ni Joaquin at Donna. Parang walang nangyaring gulo. Pero sa totoo lang, mas tumibay pa ang relasyon nila. Mas naging open sila sa isa't isa. Mas maalaga, mas mapagmahal, lalo na sa kanila nag-iisang anak na si Aya. Ngayong araw ay espesyal, birthday ng kanilang prinsesa. 4 na taong gulang na ito at gaya ng inaasahan, mas lalong naging maldita at makulit ang bata. Sa loob ng bahay, puno ng lobo at pink na dekorasyon ng sala. May malaking banner na may nakasulat na, Happy 4th Birthday, Aya. May unicorn balloons, glittery tablecloth, at isang malaking cake na may figure ng isang maliit na babaeng may crown. Si Donna, naka-apron at nasa kusina. May hawak na spatula habang inaayos ang cupcakes. Joaquin, nasa na yung pink ribbon? Sabi ko ilagay na natin yun sa mesa. Mula sa sala, sumagot si Joaquin habang inaayos sa mga upuan. Sandali lang, hinahanap ko pa. Sandali ka dyan, sandali ka dito. Birthday ng anak mo to, hindi office meeting. Yes, bossing. Tumatawang sagot ni Joaquin. Samantala, si Aya ay nasa gitna ng sala. Suot ang pink na dress na may tutu. Hawak ang maliit na tiara. Daddy, ayusin mo to, hindi pantay yung crown ko. Ay, sorry naman. Ayan, okay na? Okay na, but don't mess it up again. Grabe ka na, 4 years old ka pa lang, bossy mo na talaga. Kanina pa ba magmamana yan kundi sa'yo? Umirap si Joaquin sa sinabi ni Donna. Talaga ba? Talaga. Lumapit si Aya sa kanyang ina. Mommy, pretty ba ako? Pretty? You're the prettiest little girl in the world. Pero maldita ka pa rin. Hindi nga ako maldita. I'm a princess. Princess na maldita. Mommy! Joke lang, baby. Sabay halik sa pisngi ng anak. Habang naghahanda sila na patingin si Joaquin kay Donna. Donna. Bakit? I just want to say I'm really happy right now. Ang tahimik na ulit ng buhay natin. Me too. I didn't realize how much stress that whole Kate thing gave us. But look at us, okay na tayo. Mas okay pa nga. Because we chose to fight for each other. Mommy, Daddy, ba't kayo nag-holding hands? Yucky! Sabay tumawa ang mag-asawa. Excuse me, anak, we're married. Ew, you're so weird. Mana ka talaga sa mommy mo. Lumipas sa ilang sandali. Dumating ang ilang close friends at kamag-anak nila. Napuno ng tawanan at ingay ang bahay. Tita, may gift ka ba? Ani Aya, natanong sa isang bisita. Of course, meron Aya. Good, you can stay. Napapailing si Donna. Anak, hindi ganyan. Okay lang yan, cute naman eh. Dumating ang oras ng cutting ng cake. Pinatayo si Aya sa harap ng mesa. Okay, Aya, make a wish. I wish na laging may cake and toys and mommy and daddy never fight. Napatingin ang isa't isa at ngumiti. Promise. Now, blow the candle. Hinipa ni Aya ang kandila at sabay ang palakpakan ng lahat. Nagpatuloy ang kasiyahan sa loob ng bahay ni Joaquin at Donna. Halos lahat ng bisita ay nasa sala. May mga empleyado mula sa opisina ni Joaquin na inimbitahan nila. Kasama sina Micah, Grace at Lance, at ilan pang malalapit na kaibigan ng pamilya. Masayang-masaya ang bata sa mga oras na yon. Samantala si Donna, tahimik na napahawak sa kanyang tiyan.
Bahagyang kumunot ang noo niya at parang may nararamdaman. Donna, okay ka lang? Tanong ni Grace na napansin ang biglang pagbabago sa itsura niya. Yeah, I'm okay. Just give me a second. Lumapit siya kay Joaquin. Can I talk to you? Tanong ng lalaki. No, I'm the one who's gonna say something. Can I talk to you? Sandali lang. Nagpaalam si Joaquin sa mga kausap at sinundan ng asawa sa gilid ng sala. Ano meron? Actually, I was planning to tell you later. Pero since nandito na rin ang lahat, I want you to know that I'm pregnant. Ano? Donna, are you serious? Tumango si Donna. Oh my God, Donna. We're having another baby? Napatingin ng mga bisita sa kanila. Ano nangyayari? Tanong ni Micah. Guys, Donna is pregnant. Biglang nagingay ang buong sala. What? Sabay-sabay na sigawan ng mga naroon. Congrats agad! Sigaw naman ng ilan. Si Aya, na hawak pa ang unicorn, tumakbo papunta sa kanila. Mommy, Daddy, why are you shouting? Baby, you're going to be a big sister na. Big sister? Yes, may baby sa tummy ni Mommy. Tahimik si Aya ng ilang segundo tapos napangiti. I will teach the baby how to be maldita. Napatawa ang lahat. Hoy, wag naman ganun. Hinawakan ni Joaquin ang tiyan ni Donna. Parang di pa rin makapaniwala. Can't believe it. Yeah, me too. Another little version of you or me. Hopefully mas mabait sa'yo. Thank you, Donna, for everything. For this. Ilang buwan ang lumipas mula nang malaman ng lahat ang pagbubuntis ni Donna. Ngayon kapansin-pansin na ang laki ng tiyan niya. Isang maliwanag na hapon, nagpa siya sina Joaquin, Donna at Aya na mag-picnic sa isang malawak at luntiang park malapit sa kanilang bahay. May dala silang picnic mat, basket na puno ng pagkain at ilang laruan ni Aya. Maingat na naglalakad si Donna sa likod, hawak ang tiyan. Joaquin, huwag mong pababayaan si Aya ha, ang likot-likot. Don't worry, I got her. Ikaw, umupo ka na lang na maayos. Pagdating nila sa ilalim ng malaking puno, inilatag ni Joaquin ang picnic mat. Okay ka lang ba? Oo naman, just little heavy. Alam mo naman, palaki ng palaki yun nasa tiyan ko everyday. It's our baby. Oo na, alam ko naman yun. Mommy, Daddy, I found a flower. Aw, that's too pretty. Para sa akin? Yes, and for the baby too. Napatawa si Donna. Umupo si Aya sa kabilang side ni Donna. Nilagay ang tenga sa tiyan niya. Baby, can you hear me? Siguro. Baka natutulog. Wake up, we're having a picnic. Oh, wait. Ano? Kumilos siya eh. The baby just kicked. Talaga? Let me feel. Hinawakan niya ang tiyan ni Donna. Marahang inilapat ang kamay. Did you feel it? Saglit na tumahimik si Joaquin. Tapos biglang gumalaw ulit ang tiyan ni Donna. I felt it. That's our baby. The baby kicked, Daddy? Oo, parang sinasabing hello. Inilabas ni Joaquin ang pagkain mula sa basket. Okay, picnic time. May pagkain doon. Sandwiches, fruit juice, at kung ano-ano pa. Mommy, gusto ko ng juice. Ano pa magic word? Please. Good girl. Habang kumakain na patingin si Joaquin kay Donna. You know, sometimes, I still can't believe it how far we've come. After all the drama, here we are. Yeah, there was a time I thought everything was falling apart. But now, we're stronger. Kasi we choose to trust each other and fight for our family. Nagkatinginan sila sa isa't isa. We might argue sometimes, but we will always love each other. We will always love you and the baby. At sa sandaling yon, alam ni na Donna at Joaquin na anuman ang dumating na pagsubok kakayanin nila. Basta magkasama sila, lalo na at magiging masaya at makulay ang kanilang buhay. May bagong munting anghel na siyang paparating. At ang kwento nila ang nagpapatunay na kapag mahal niyo ang isa't isa, kahit sino pa ang dumating para agawin ka, hindi ka matitinag at maaakit
dahil mahal na mahal mo ang asawa mo. Na siyang isang bagay na pinatunayan ni Joaquin. The end.